Ayun mga lods, oh. Nag-set up tayo ng ng ibon. Yan. Bumili tayo ng cage. Tapos sinet up natin. Yung ginagawan ko, kasi may ginagawa ko dito lods. Yan. Bumili siya ng ibon natin mga lods. Kaya yan. Dagdag pa to ka mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, at tayo, magse-set up tayo ng ng kulungan kasi yung ginagawa ko mga lods, siya, bumili ng dalawang pares. Ayan, bumili kami ng kulungan habang nagpapatuyo ko dun sa ginagawa ko. Ayan, sinamantala namin, bumili kaming kulungan. Kasi every 1 hours kailangan ipahinga yung yung pinapahid ko, nagwa-waterproof ako mga lods eh. So bumili kaming kulungan tapos patulong siyang i-set up daw namin. Kaya totally mga lods yan, habang pinapakita ko yung maisingit ko lang yung natin uli. Yung natin, yung sarapol mga lods. Sali na kayo mga lods para mai-raffle na natin to kasi na lang naman to, hindi naman kayo talo dito kasi 3 pares tapos 1 pares na albs, so bali 4 na pares, tapos sa halagang 100 2 entry na yon mga lods. Tapos gaya ng sabi ko, pag sa metro ka, pag nanalo ka, ibabalik yung tinaya mo na o in-entry mo na 100 lang mga lods, yung ibabalik sa'yo. Kaya kung 100 yung in-entry mo, so pag nanalo ka, wala kang kahit piso, walang damage sa'yo lods, kasi yan, pre-deliver na yan. Tapos balik entry pa yung in-entry mo 100 pesos, kaya panalo mga lods. Magaganda tong mga kits natin ngayon. Yung mga buzzer mga lods, huwag na natin intindihin yan. Normal na yan, maging normal na tayo kasi siyempre nagbablog tayo mga lods. So yun mga lods, tapos ulitin ko rin yung kung taga Cavite ka o taga Pampanga yan, dagdag na lang. Kasi ang sagot ko lang 170, di ba, o 190. Gagawin ko ng 300 mga lods. Ngayon, kung halimbawa, parting Bulacan, malapit lang. Mga pamasahe, 350 lang. Sasagutin ko na yun mga lods. Di ba, ganun lang ang natin dito. Kaya, sali na kayo mga lods. Para, may raffle na natin tong mga kits natin. Ayan, siguro yung mga laging nanonood dito, alam na yon yung lakaran. Ngayon sa mga hindi bago sa mga bago pa lang, kayo, magtanong lang kayo mga lods kung yung nyo, kung yung gusto nyo itanong para malinaw sa inyo kung paano yung laban natin dito. Okay mga lods, ngayon itutuloy ko lang yung topic natin mga lods. Diba, nakaraan yung behavior ng yung ibon, diba, ano ang dapat gawin kapag may ugali ang ating ibon, diba, yan yung nakaraan. So naituro na natin, itawid na natin sa inyo mga lods kung ano yung dapat gawin pag ganyan. Ngayon nangaaway naman paano naman kasi parang sakit na ng ibon yun mga lods eh. Ano naman ang dapat nating gawin mga lods para para itong ibon natin mawala? Kasi may ibon akong gano'n mga lods eh. Dati siyang tinutukan niya yung mga itlog niya, sinisira mga lods. Ngayon siya, nawala. Ayan, nawala yun. Diba Kasi ang yan, ma-remind ko lang ulit mga lods, maulit ko lang minsan kasi ang nagiging cause ng ba't nagiging ganun yung ibon, dati hindi naman siya ganyan, di ba tapos ba't biglang nagkaroon ng ugali o yung attitude niya naging ganun. So ngayon maaaring yan,
dati hindi siya naistorbo, tapos bigla siyang naistorbo. Kasi may ganung pangyayari na dati wala silang aso, biglang nagkaaso yung kapitbahay. Ayun, maingay yung katabi pa ng ibon. Ayun, na-stress yung ibon, mga lods. Kaya siya, naiirita ang napagdidiskitahan yung mga anak niya o inakay niya, mga lods. Kaya ngayon, gagamutin natin yun. Ano yung dapat natin gawin? Pag ganun na yung ugali ng ibon. Yun, kagaya nung karampaksa natin o topic natin na naging ganyan na yung ugali, nagtapon, o ba, basta, yung nakarang na pangit na, sa madaling salita, ang ugali ng ibon mo. So, ano ang dapat gawin, lods? Na nagtatapon, nangangalbo, nangangatay ng inakay niya, inaaway yung yung kaparis niya. So, ganito, mga lods, totally, one solution lang naman yan yung hindi naman maraming solusyon yan. Minsan, pag nangaaway na ng kaparis niya, mga lods, ang gawin natin, palitan natin yung kaparis niya. Palitan natin. Kasi minsan parang tao rin lang yan Sa umpisa, okay sila. Katagalan, batuhan na ng kardero, mga lods, saka ng pitse, baso. Yun, kasirola, etc. Sabi nga So, paano yun? Ang solusyon doon, mga lods, ang ibon, halimbawa, inaaway niya yung kak, na naging matapang na sa sakak. O, minsan, mag-aaway yan, madadamay yung mga baka mag-aaway yan sa loob ng ng nest box. Kawawa yung mga kung may inakay yan. Patay ang inakay dyan. Kung itlog, durog ang itlog dyan, mga lods. So, para maiwasan yan, minsan nagkakaanuhan pa yan, mga lods, nagkakasugatan pa yan, tuguan yung mga yan. So, pag nakita nyo malala na talaga, hindi na sila, kasi minsan mag-away, normal yun. Pero pag lagi-lagi na, tapos talagang, kumbaga sa wrestling na yung labanan, kasi minsan nakikita ako sa ibon kong ganun nagre-wrestling awatin mo na yan, mga lods, ang gawin mo doon, alisin mo yung kak, alisin mo muna. Pero bago mo gawin yon, kasi karamihan naman yan, pag yung malalaki na yung nagiging, siguro pagod na, irritable na yan, pati inaaway niya na yan. Inaaway niya yung mga inakay, inaaway niya rin yung kak. So ngayon, pag ganyan na siya, ang gawin nyo, alisin nyo yung halimbawa, kung may inakay pa, sinusubuhan pa niya. Kaya naman niyang buhayin yan Alisin mo na lang yung kak. Kasi kaya naman nila yan, mga lods, sa totoo lang. Ngayon, kung sobrang dami ng ng inakay, ang gawin mo, ipoposter mo yung iba. Ipoposter mo, magtira ka lang na siguro, dalawa na Kung ito kung inaaway na niya yung kak, alisin mo yon. Magtira ka lang, mga dalawa siguro. Ayan, kaya na niyang buhayin niya. Alisin mo yan. Mabubuhay niya yan. Ngayon, pag lumaki na, naaawat na, kumbaga, sa madaling salita, kaya ng, awatin yung mga inakay. Ayun, ipahinga mo lang siya ng, kahit mga 3 linggo. Depende na siya. Ako, minsan, hindi man ako mainip sa ganyan Minsan, kahit 1 buwan, pinapahinga ko yan So, pag okay na yung mga inakay, nawalay na, tapos siya, huwag mo siyang aalisin dun sa breeding cage. Dun lang siya. Ngayon, pag nakapahinga na siya kahit 3 linggo, mga lods, ihanap mo ng kapares ulit. Nahanap ka ng breeder mo na kasing edad niya o hindi nalalayo sa edad niya. Para kasi pag masyadong bata, aawayin niya yan, mga lods. Takot yung bata dyan. So, ganun ang solusyon doon. Pag bagong partner, ayan, medyo yan. Although, ka rin, kung marami kang tingnan mo rin, pag naglagay ka, parang 1 linggo, parang inaaway pa rin, alisin mo. Ihanap mo siya ng magugustuhan niya. Pero sa akin, mga lods, ang karanasan ko, basta nakapahinga na siya, wala na siya, nawalay na yung mga niya, inakay. Pag binigyan ko ng kapares niyan,
okay naman. Okay naman siya ngayon. Makakatulong pa yun. Magbabago yung mutation ng mga ibon nyo. So, yun ang isang solusyon. So, ngayon, ano naman ang solusyon kung yung yung inakay, di ba, no? Yung gaya ng sabi ko nung nakaraan, ito, ilang beses ko na rin natapit. Ano lang, kung talagang nangangatay siya ng inakay, sabihin, ginugurgur niya, ipaposter mo lahat. Kung kaya mo yan. Ngayon, kung wala, mapipilitan kang ianti dyan, Lods. Kasi sayang, kesa naman, patayin niya. Kasi bihira lang yan, mga ganyang ibon, mga Lods. Pakabihira lang. Ngayon, ang solusyon doon, lang, ganun din. Totally, one solution lang yun. Ipahinga mo lang, doon lang siya sa, doon lang siya sa cage niya. Ngayon, kung maluwag yung area mo, kumuha ka ng bagong na totally, kung ang inaaway lang naman inakay, hindi naman yung pares, walang problema. Ayan. Kasi kanina tinapik natin yung yung inaaway yung yung pares niya, yung kak. Ngayon, kung ang hindi naman yung inaaway yun, huwag mo alisin yung biyaan mo lang siya. Isara mo siguro pansamantala yung tawag nito, yung cage. Kahit nandyan silang dalawa, isara mo muna. Kaya mo muna silang magpahinga. So, banding pa rin sila, tapos nakasara yung yung barhan mo muna yung yung nest box. Ngayon, pagkaraan ng kahit 2 linggo, yun, tsaka mo buksan. Ngayon, kung may itlog na siya, alisin mo yun, pa-poster mo na lang. Ganun lang yun. So ngayon, kung ang tanong nyo paano ko inaaway yung kak? Inaaway yung So, alisin mo yung kak, tapos pa-poster mo yung mga tapos kumuha ka ng yun din, one solution din yung kasi, yung magtabi ka ng ito pa yung isang option dito, magtabi ka sa kanya, kung maluwag yung area mo, magtabi ka sa kanya ng bagong kak, kabila ang kulungan. Maglagay ka, yun, hanggang sa magligawan niya. Pero yun bago mo gawin yun, dapat nagpahinga siya ng 3 linggo o 1 buwan para mawala yung stress niya. Kasi na-stress din yan pag sunod-sunod yung clutch nila. Ganun lang yun mga lods, yung yung solution doon. So ngayon, sa mga nagtatapon naman ng ng inakay at saka ng itlog, di ba, no? So yun yung medyo risky, lalo na kung may trabaho ka, lods. Kasi yan, sa malamang kung may trabaho ka, hindi mo maagapan yan, walang matitira sa yung itlog kasi itatapon niya, kung mataas yung pagbagsak niya, kapok, basag yun, lods. So ngayon, may isa akong solusyon dyan na ginawa ko, binababa ko yung nest box. Tapos yung tatapunan niya, kasi tatapon niya sa labas yan nilalagyan ko ng maraming yung pinag-anuhan nila. Minsan marami akong damo rito. Ilalagyan kong damo. Nilalatagan ko yan. Lalagyan ko sa pin, tapos lalagyan ko para pag-kick niya, yun. Hindi mababasag yung itlog. Yun, sa mga busy lang, mga lods. Pero kung hindi ka busy, kagaya ko, hindi man ako masyadong busy. Yun, chine-check ko na yun. Lagi ko nang tinitingnan yan. Pag itlog niya, kuha agad. Poster, lalo na kung maganda yung lahi ng ibon mo. Ngayon, kung hindi maganda naman yung lahi, gawin mo na lang, i-display mo na lang, gawin mo na lang sa flying cage, mga lods. Isama mo na lang siya sa pang-viewing, kagaya sa akin, mga viewing. Yan, ganun lang mga lods, ang mga solusyon na dapat nyo gawin pag may ugali ang inyong alaga, ang idol. Naman yan, lahat naman ng bagay sa mundo, naman yan. May paraan naman yan, mga idol. Basta lang, wag lang natin pairalin yung asar, yung init ng ulo, kasi minsan nakakainit ng ulo yan Ang tagal mo nagantay, tapos papatayin lang. Tagal mo nagantay, tatapula itlog, di ba, no? Cool. Ako lagi lang cool doon, mga lods, kasi lang to naging hobby ko lang to. Ngayon, kahit pa paano, may bumibili, ayun, kahit pa paano, di ba, kahit pambili ng patoka, meron, di ba, mga lods, Kaya ngayon, nagtrabaho tayo. Totally, yung kabrad ko yun, totally, hindi pa ako nagpaalam sa kanya na iba-vlog ko yun, Kaya hindi ko masyadong pinokos yung area. Pero kung pag nakapagpaalam na ako sa kanya,
ano naman yun, papayag naman yun si Lods. Baka hindi lang magpakita ang mukha, pero papayag naman siya kasi ano naman yan. Yung cage lang naman ang kinuhanan ko. Ayun, ganun lang mga idol yung ano, yung pag-iibon natin. Tsaka yung kung may mga problema sa ibon. Kasi ano naman yan, parang tao lang yan. Tao nga, dahil problema, ibon pa kaya, di ba, no? Ganun lang yan mga lods. Okay mga lods, siguro ano, hanggang dito muna. At bukas kung hindi uulan, raratsada na naman ako. Maraming pinapagawa si brother. Samantala na daw namin habang hindi pa masyadong umuulan. Ayun mga lods, hanggang dito muna at maraming salamat. Sana sa mga UV, for UV lang naman yun mga lods. Sana makatulong sa inyo yun, yung mga ganung pag may mga behavior yung tanong nyo lang dito mga lods. At pag hindi tayo masyadong busy, sasagutin natin yan. Tapos yung yung nagpo-post kanina sa Messenger, lods, pasensya ka muna kasi nakikita ko yung mo, di ba, siyempre nagtatrabaho tayo. Pangit naman yung nagtatrabaho tapos nagse-cellphone tayo, pangit yun. Kumbaga sa isang trabahador, hindi magandang attitude yun. Kaya yan, siguro pag medyo hindi ako busy, tsaka natin sagutin yan, yung mga yung mga pinapakita mo dyan na minsan may tanong ka, tsaka na natin yan mga lods. Ipunin mo lang pag baka i-vlog na lang natin yan, topic natin. Okay mga lods, maraming salamat. At sana nakatulong sa mga UV, yan, yung mga ganong pati rin sa mga yung mga hindi UV mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panunood. Bye bye.